Kamusta mga ka-DC? And welcome back sa aming channel. Heto na naman tayo sa panibagong episode ng ating car review. Sa vlog na ito, ipapakita namin kung ano nga ba ang kagandahan ng isang Nissan Terra VE 2024. May apat na variant ang Nissan Terra. Nissan Terra EL, Nissan Terra VE, Nissan Terra VL, at Nissan Terra SV Sports. Kung magkano ang mga ito, ilalagay na lang namin ang price list sa screen ng video na ito. Pero syempre, ang presyo ay nagbabago. 6 naman ang available colors dito sa Nissan Terra. Nebula Metallic Red, Forged Metallic Copper, Galaxy Black, Brilliant Silver, Lunar Metallic Gray, which is yung kulay ng aming car ngayon, at Aspen Pearl White. Heads up lang, once na ang napili yung kulay ay Pearl White, magkakaroon nito ng additional 15,000 pesos. Pero kami personally, pinili namin itong Lunar Metallic Gray. Pagdating naman sa kanyang dimension, ito ay mayroong length na 4,900mm, height na 1,865mm, at width na 1,865mm din. Ang pagkakaroon ng malaking dimension ay mayroong napakalaking advantages. Unang-una, nandyan ang comfortability ng mga passenger and driver, lalong-lalo na sa long drive. Isa pang advantage sa malaking dimension ng sasakyan, syempre yung cargo capacity niya mas malaki. Ang Nissan Terra VE ay mayroong gross vehicle na 2,650 kg. Pagdating naman sa seating capacity ng Nissan Terra VE 2024, ito ay 7-seater. So kami sa family namin, ako, asawa ko, at yung anak ko. So hindi ako bibili ng 7-seater tapos tatlo lang kami. Kaya shoutout nga pala sa C ng Team DC. Baka naman. So balik na tayo sa car review, nawawala na ulit tayo. Ang distance naman ng wheelbase ng Nissan Terra VE 2024 ay 2,850mm. Para lang po sa mga magtatanong, ano nga ba yung wheelbase? Ito yung distance from front center wheels to rear center wheels. So ano naman ang advantage kung mahaba ang wheelbase ng Nissan Terra VE 2024? Kung mahaba ang wheelbase ng isang sasakyan, isa ito sa mga nagbibigay ng factor ng stability, handling, and overall performance ng isang vehicle. Ang ground clearance ng Nissan Terra VE ay 225mm. Ano ba yung tinatawag na ground clearance? Ito yung vertical distance from ground to lowest point ng iyong sasakyan. Ano naman ang benefits kung mataas ang ground clearance mo? Siyempre, unang-una, sa flood niya, hindi siya basta mapapasok ng tubig. Pangalawa, alam naman natin sa bansa natin, medyo malubak ang mga kalsada. So, para mas stable yung takbo ng ating sasakyan. Ngayon, tingnan naman natin ang overall look exterior ng Nissan Terra VE 2024. Pero bago yan, kung bago ka pa lang sa aming channel at sa tingin mo nakakatulong ang mga binibigay naming information sa'yo, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka every time na meron kaming mga bagong upload. Halika at samahan niyo ako at tingnan natin ang overall look exterior ng Nissan Terra VE 2024. So ito naman yung hood ng Nissan Terra VE. Para sa akin, ito yung dahilan kung bakit lalong nagiging brusque or muscular tingnan yung VE. Ito naman, nagsisilbi itong protection sa engine ng ating sasakyan. So dito naman nakapwesto itong wiper and washer natin. So ginagamit ito para maging maayos yung visibility ng driver kapag naulan. Ito naman yung headlight ng Nissan Terra. Quad LED na yan. So ano ba may ibig sabihin ng quad LED? So kapag quad LED, mas maganda yung brightness and visibility niya kapag gano'n. And also, pagdating sa efficiency, mas pangmatagalan to. So ito yung high beam, ito yung low beam, at meron din itong DRL or yung tinatawag na day running light. Meron din itong feature na auto leveling. So madedetect niya kung saan ang tamang angle na dapat i-incline or i-tilt yung liwanag. Meron din itong follow me home feature. Kapag in-off mo yung engine, yung headlight mo buhay pa rin, additional security ito at convenient para sa iyo. Ito naman, pagdating sa front view ng Nissan Terra VE, meron siyang V-Motion grille with a touch of chrome
and black. Makikita mo rin dito yung emblem nung Nissan. Itong V-Motion Grille, maganda ito para sa air intake ng ating engine. So, meron lang klaseng tatlong pintuan itong Nissan Terra VE. Ito yung tinatawag na side door para sa passenger and sa driver. Halika, papakita ko naman sa inyo. Ito naman yung tinatawag na back door para sa cargo or sa mga gamit. Ito naman yung fuel filler door para sa diesel ng Nissan Terra. Ito naman yung side mirror ng Nissan Terra VE. Napakaganda ng angle na yan. Kita mo talaga lahat sa gilid. Ito naman yung tinatawag na signal light. So, yan, para malaman ng driver kung kakaliwa ka, kakanan, or nakahasard ka. Pero kung meron kayong mga tanong about sa driving, meron din akong ginawang separate tutorial para dyan. At ilalagay na lang namin yung link sa baba ng video na ito. Dahil nga mataas ang ground clearance natin, kaya itong Nissan Terra ay merong stepboard. Meron na rin tayong roof rack dito sa taas. Ito naman yung antena ng Nissan Terra VE. Ito naman yung kanyang rear wiper. Ito naman yung backlight. So kapag ka nagbe-brake, iilaw to. So ito naman yung high-mounted stoplight. So additional light lang din yan para pag nagbe-brake, umiilaw din yan. Ito naman yung tinatawag na rear view camera. So itong rear view camera, additional camera lang ito para makita mo yung likod kapag ka na-atras ka. Ito naman yung tinatawag na reverse camera. So, makikita mo rin yan kapag ka ikaw yung nag-drive. Ito naman yung tinatawag na reverse sensor. So, kapag ka na-atras ka, tumutunog yan para ma-notify ka kung malapit ka ng mabangga or hindi pa. Na-discuss na natin ang exterior from variant, colors, and specification. Ngayon, tingnan naman natin ang interior. Pero bago tayo mapunta sa interior, anong kailangan natin? Diba? Kailangan natin ng tinatawag na key fob. So ngayon, i-discuss ko naman sa inyo ano ang key fob at smart entry. So guys, ito pala yung tinatawag na key fob. So nahahati ito sa dalawa, isang electronic key tsaka mechanical key, which is ipapakita ko mamaya yung mechanical key. Itong electronic key, ginagamit ito para ma-lock and unlock yung doors. Ito rin yung kailangan mo sa loob para ma-on mo yung engine ng sasakyan mo. So halimbawa, tapos ka na mag-drive. Syempre, ilalock mo yung kotse mo. Pag isang beses lang siya tumunog, ibig sabihin, nakalock na yan. Mapapansin nyo rin naman yon pag umilaw siya. Ngayon, kung papasok ka naman, gamit tong electronic key, pindutin mo lang tong unlock key. 2 beses naman siya tutunog. Ibig sabihin, naka-unlock na to. Paano naman kung ang senaryo, isa sa mga pasahero mo, hindi na isarado ng maayos yung pinto. Tapos, nilock mo. So, yung tunog niya continuous. Ibig sabihin, check mo yung sasakyan mo, maaring isa sa mga pinto ay hindi nakasara. So, once na isara natin siya, gagana na siya. So, yun yung tinatawag na key fob. Yun yung gamit ng electronic key. Pero electronic ito, syempre may battery ito. What if nawalan ito ng battery or na-drain yung battery? Dito naman gagana yung mechanical key. Ang pagtanggal sa mechanical key, i-up nyo lang yan, then i-pull nyo ito. Ito na yung mechanical key niya. So, pwede nyo siyang gamitin doon. Meron dong pasukan ng susi dito. So, yun yung gamit ng mechanical key. So, meron din tayong tinatawag na smart entry. Ano ba yung smart entry? Pwede mong buksan yung sasakyan, basta alam mong nasa iyo yung key fob at malapit ka lang sa sasakyan, pwede mo itong pindutin. So, ganun din, kapag ilalak mo siya, isang tunog yon. Pagka bubuksan mo naman, 2 tunog rin. So, same lang, ang pinagkaiba, hindi mo napipindutin mismo yung key fob mo. Halimbawa, marami kang bitbit. So, nasan ba yung mga smart entry point natin? Una, nandito sa driver. Pangalawa, nandito sa front passenger. Pangatlo, dito naman sa cargo. Yung bilog na to. So, yan yung mga gamit ng smart entry. Nakatulong ba sa inyo ang video na ito? Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, don't forget to subscribe to our channel para ma-notify kayo once na i-upload na namin ang part 2, ang Nissan Terra VE 2024 interior. See you sa next vlog. Bye!